Paano ka magkakaroon ng right psychology? Meron lang isa sa Biblia eh. 119 of Psalms verse 98. Pinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong mga utos, sapagkat mga laging sumasa akin. Ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patotoo ay gunita ko. Ako'y nakakaunawa na higit kaysa may katandaan, sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. What makes us psychologically able to deal with any situation is keeping the commandments of God. Ang kautusan ng Diyos, kapatid, yung mga salita ng Diyos, mga katuruan ng Diyos, yun ang naggagawa sa'yo na mentally, emotionally, spiritually, and physically be able to cope with any situation and to psychologically adapt yourself into any area of life. Maging business, family matters, personal discipline, etc., etc. Walang makakagawa niyan kundi yung guidance na binibigay ng Diyos sa magitan ng kanyang kautusan, yung kanyang salita. Kasi halimbawa, nasa financial trading ka, gusto mo kumita. Akala mo nung araw, ang marunong sa math, yun ang kikita, Ang tiwala ko kasi, kapatid, hindi naman yung kung marunong ka sa math, yayaman ka na. Meron hindi nga marunong sa math, ay yayaman ngayon eh. Alam mo ang reason behind? Economically and spiritually speaking, salita pa rin ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng chance para yumaman ka in the most honest way, permissible. Basahin natin ang 6:33 ng Mateo. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Bago sinabi ito ng Panginoong Hesus, sabi niya muna sa mga alagad niya, huwag kayong mabalisa kung ano kakainin ninyo, kung ano iinumin ninyo, o kung ano ba ang inyong daramitin. Tingnan niyo yung mga ibon sa langit. Hindi naman sila naghahasik, hindi naman sila nagkakaban, hindi naman sila nagkakamalig, pero hindi sila nagugutom. Tama yun. Walang ibon na nakakawala, na namatay ng gutom. Alam mo ang ibong namamatay, yung hinuli nilagay sa kulungan tapos tinambakan ng pagkain. Yun ang namamatay. Pero ibong nakakawala, walang namamatay na isang ibon sa gutom. Pati mga uwak, buhay. Kasi lahat ng mga namatay na mga iba't ibang mga hayop doon sa gubat, sila ang scavenger, sila lumilinis nun. At nakakapagtaka yung wonder ng creation eh. Kasi yung mga namatay na hayop, maaaring namatay dahil sa isang mapanganib na sakit, Ang nakakapagtaka, yung mga buitre, yung mga uwak, meron silang isang klase ng enzyme sa laway nila na kayang patayin lahat ng mikrobyo. Kaya hindi sila nahahawa eh. Destinado sila na kumain nun talagang mga patay-patay. Kasi kung ang ibang hayop ang kakain ng patay, magkakahawa-hawa, masisira lahat ng hayop sa jungle. Pero as God's wisdom dictates, naglagay siya ng scavenger, yung mga basurero, yung mga uwak, yung kumakain ng mga patay, etc., etc. Para sa kanila, napakasarap ng amoy nung nabubulok. Kaya yun ang hinahanap nila. Yun ang paraan ng Diyos para maalis yung